kalalabs, another day, another busy day. Happy Friday. Oh my G, oh my G. Friday ngayon kaya dapat matapos ko yung mga gawaing bahay ulit. And then yung trabaho ko para yung Saturday and Sunday. And of course, holiday sa Monday mga kalalabs. Thanksgiving Day holiday. May bisita kami. Nabanggit ko ba sa inyo kahapon? Di ko alam kung nabanggit ko, no? Anyway, yun nga, Thanksgiving Day, may dinner kami. So, may bisita tayong pupunta dito, yung kapatid ni Papa Dave. Himala, nag-agree siya this time, or nag-reply siya na, mag-join siya sa amin for our Thanksgiving dinner. Kasi, hindi nagpaparamdam yun eh. Ewan ko ba dun? Sabi ko, Papa Dave, kung hindi magparamdam yan, puntahan mo sa trabaho niya. Sinabihan ko na siya kahapon. And yun nga, nag-reply. Sabi niya, okay. Matapos daw yung work niya around 6 p.m. Kaya, sakto. For sure, nakaluto na ako nun. Simple lang naman yung aming pa-dinner. Pag malaking family dito sa Canada or sa US, I believe, na pag Thanksgiving Day holiday, nag-roasted sila ng turkey. Pero dahil small family lang kami, family of 4, 4 lang kami, kaya chicken lang or kung ano man yung isipin naming lutuin ni Papa din. Nag-roasted chicken lang talaga din ako. So, hindi ko alam kung ano pa yung ihahanda ko. Abangan nyo na lang sa Monday or kung ano yung mag-grocery natin sa weekend. So, ayun. Hinihintay ko lang umalis si Papa Dave. Nung naliligo siya, inayos ko na yung bed. Hindi ko maayos yung bed pag andyan siya. Yung alam mo yun, gusto ko sana na pag tumayo ako ng bed, ayusin ko na kaagad yung, alam mo yun, yung higaan. Kasi ganun talaga dapat. Kaso nga lang, sa case namin, hindi ko nagagawa yun. Kasi nga, si Papa Dave, doon pa rin siya. Nag-work. Pagising niya, work kaagad siya. Sabi niya, alis na ako. Tapos, hindi pa naman siya umaalis. Sabi ko, anong oras to aalis? Sabi niya, alis na mi. Na-stuck na naman siya. Ewan ko ba dyan. So, ililipat ko din pala yung, yung computer na malaki dito sa office area na doon sa room ni Nicole. Kasi nga, yung trabaho ko, hindi pwedeng small laptop lang. Kailangan 2 screen. Kasi kung ito lang, nakakahilo siya, masakit sa ulo. So, sabi ko kay Papa Dib, lilipat ko yung computer dito sa sa office area para mas siya, 2 screen. Hindi siya pwede sa sa isang screen lang. Kaya ililipat ko siya mamaya and linisin ko na rin yung room ni Nicole. Magbabacuum na lang din ako doon. Tapos pagpagin ko yung mga bed niya din. Siya yung naglilinis ng room niya, pero this time, I think I will just gonna clean it. At tulog pa yung aking dalaga na isa. Alam niyo kung sino? Si Ubi. Tulog pa siya dun sa room ni Nicole. Nakakaloka yung isa kong dalaga. Tatayo na lang siya or gigising na lang siya pag gutom, B. Ay, nako. And by the way pala mga kalalabs, alam niyo, may nagsasabi na daw, bakit daw wala akong views? Anong walang views? Meron akong views mga kalalabs. I am so grateful. Alam niyo ba na sa dami-daming nagko-content creator, isa ako sa maswerteng tao na merong 32,000 subscribers. Tapos may views na sometimes 2,000, kahit 1,000 or less than 2,000. Swerte ko na, yung iba nga 'di ba? At saka isa pa mga kalalabs, ang YouTube ko is all about parang diaries. Yung diaries ko na talaga siya kasi nababalikan ko yung mga nagagawa namin like 5 years ago, ganyan. Tulad nung pag umuwi kami ng Pinas, ano yung mga ginagawa namin, ganyan. Tapos, pag nagta-travel kami, pinapanood ko siya sometimes. Yung parang, yung kunyari, meron akong titignan na pinuntahan naming lugar, yung mga na-vlog ko. So, nagpunta kami ng Turkey. Pag pinapanood ko yun, na-happy ako. Alam niyo yun, diary yan. Parang dyan na siya. Kasi 'di ba sa Facebook, hindi ako madalas sa
Sa personal Facebook ko, hindi ako madalas mag-post dyan. And madalas, sa YouTube talaga ako. Sometimes sa Instagram o kaya sa Facebook page ko. Pero most of the time, yung parang long videos, sa YouTube talaga siya. Kasi babalikan mo siya like 5 years from now, or like after 5 years, 10 years, ganyan makikita mo, ganito pala yung mga ginagawa natin, no? Dito pala yung mga lugar na napuntahan natin. So, I wish before, meron ng YouTube. Siguro meron ng YouTube nung nagtra-travel kami ni Papa, nung nag-start pa lang kami. For sure, marami akong na-vlog. Like, alam mo yung from the beginning of our life together ni Papa Dave until now. So, may ups and down, of course, kung saan talaga kami galing ni Papa Dave, diba? May post po ako sa Facebook page kasi ilang years na kami magkasama ni Papa Dave. And, nakalagay doon sa Facebook page yung mga photos, yung mga pinagdaanan namin, mga ganyan. So, nakakatuwa lang na makita mo yun. And nakakatuwa lang din na may YouTube na pwede ako magsalpak ng kung ano-ano dito sa YouTube. Hindi naman kung ano-ano. Kumbaga yung mga yung story time, mga ganyan, yung mga chika-chika ko sa inyo, yung mga travel ko. Bonus na po yung yung pangalan nito, yung madagdagan yung subscribers ko, dumami man yan o hindi, kagaya ng iba. Okay lang kasi itong actually dati before, nung nag-start ako, kwento ko sa inyo, is talaga, yung gusto kong sumikat. Gusto kong dumami yung subscribers ko, dumami yung views ko, lumaki ang kita ko. Yan talaga yung priority before. Kaya meron akong mga videos before na clickbait, mga ganyan. And then I realized in a long way, yung parang tumatagal ako sa pag-YouTube. Sabi ko hindi na yung more subscribers, more views, or more kita, yung priority ko sa YouTube. Parang diary ko na siya. Alam mo yun, yung parang naglalagay na ako dito ng mga memories, 'di ba? Yun na yun. So, happy pa rin ako. Kaya wag kayong mga kalalabs sabihin na bakit wala kang views? Okay naman yung vlog mo, ganyan-ganyan. Iba-iba kasi ang gusto ng tao, mga kalalabs. Yung iba gusto nila ng ibang vlog, yung mga, alam mo yun. Pero ako talaga, before, hindi ako namimili ng mga kinikwento ko. Basta-basta na lang ako nagkikwento kahit na yung pinaka deep private na na story ng life ko is ilalagay ko na sa YouTube. Pero this time, namimili na talaga ako. So, much better na yan. Okay na yan. At least, merong mga, like, I am super happy na meron akong talagang community. Nandyan kayo, yung mga like long time viewers ko na until now is andyan pa rin na nai-enjoy yung vlog ko. Yun po yung talagang grateful ako. Alam mo yun? Kasi they're there. They're following my journey. They're following my story. They're following kung ano yung mga pinagagawa namin sa life namin. So, ayun, yun yung bonus sa akin. Ay, yung talagang priority. Yung bonus is yung may kita ka. Kunti lang po ang kita ko sa YouTube, no? Hindi po siya ganun kalaki. Sakto-sakto lang. Sa views ko, sakto-sakto lang. Hindi kagaya ng mga ibang content creator talaga na malaki yung mga kita nila. Pero me, I am super grateful. Bonus na lang talaga yung kita ko sa YouTube. And I am happy na nagagawa ko to kasi, or nakakapag-chika-chika ako sa inyo. Kasi talaga ako, yung parang mahihayin akong tao, but din sa camera, meron akong talagang, parang I'm free. I have freedom na parang, andyan kayo, yung parang kahit wala kayo sa harapan ko in person, pero andyan kayo nakikinig sa bawat story, 'di ba? Sa bawat ganap. So, ayun. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. So, again, huwag kayong manghinayang kung ang views ko hindi ganun kalaki sa ibang content creator. Isipin na lang natin na we have different blessing. Yun. So, they are blessed on growing their content creation or yung sa YouTube nila views, kumikita sila ng malaki, and that's their blessing. And us, we have different blessing na meron kaming ibang natatanggap. Hindi ito yung big na blessing, but still a blessing yung sa YouTube ko kasi kumikita ako ng extra dyan, nasisave ko siya sa mga bagay-bagay na hindi lang para sa akin, para rin sa pamilya ko sa Pinas. Kung meron silang need o kaya may alam niyo yun, yung parang may naitutulong ka din sa side, yung parang,
kailangan ng gamot na ganito, wala kaming pambili, ganyan-ganyan. Pero kung nadudukot na extra, bukod pa dun sa pera mo, may nadudukot kang extra. So, blessed na ako dyan, no mga kalalabs. Always remember, count your own blessing. Never compare. Kasi, as what I said, they have different blessings sa kung anong meron ako. And I am grateful. And always be grateful kasi you will find your happiness pag grateful ka. Okay, Jose? Anyway, magkape lang ako. Hintayin ko si Papa Dib na umalis. And then, let's start our another busy day. So, kape time. Coffee po. Yung weather today, mga kalalabs. Ano siya? Gloomy. And malamig na. Kasi, taglamig na dito sa amin. Hindi pa naman winter, fall pa lang. Pero, papunta na tayo doon. Ilang buwan na lang. Malamig na talaga. And, tingnan nyo yung mga puno, oh. Usually, yung mga puno na yan, is ano na siya, yung mga dahon niya, nag-iiba na yung kulay, tapos, wala na siyang dahon, parang ganun. Pero this time, parang ang ano pa nila, ang lago-lago pa. Yung kulay, hindi pa nag-iiba. Except doon, oh, nag-yellow na siya. Nakakatamad lumabas. Pag ganito yung weather. Tapon tayo ng basura, mga kalalabs. Napuno na kasi yung aking garbage can. So, dito sa Canada, mga kalalabs, 3 klase yung nila dito. Tapunan ng basura. Meron yung recycled, meron yung para talaga sa non-recycled, and then meron yung sa pagkain. So, yun yung nila dito. Pero dito sa namin, building namin, merong para sa box, paper, and then cans, and then bottled, and then pagkain, and then yung garbage talaga na hindi pwedeng i-recycle. So, tapon ko lang to saglit kasi may bumabaho na rin dito. So, ganito yung tapunan namin ng basura dito, mga kalalabs. Meron tayong nakalagay na dyan, containers, paper, and ito yung organic waste only, and ito yung non-recycled. Tapos, dyan yung para sa box. Ayan, tapon ko lang to. Oh my Lord, I knew before. Okay. Next is nag-hoodie kasi, mga kalalabs, malamig sa labas. Ngayon, magbabacuum na tayo habang hinihintay ko yung aking labada na matapos. Nasira na tong Paano kaya nasira to ni Ubi? Itong niya. Paano niya to nasira? Nagtataka ako. Nasira niya ba or nung wala kami is pinaglaruan ng dalawa? Si Nicole at saka si Krishna. Sira eh. Lipat ko kayo ulit. Dito kayo. Diyan, o diba? Buhay ng content creator. Done cleaning, mga kalalabs. Nalinis ko din ang room ni Nicolette. Ayan, na-vacuum ko siya. And madalas talaga dito si Ubi natutulog sa room ni Nicole. And, hindi ko maililipat yan sa office area. Meron kaming extra na computer doon sa office ni Papa Dave, kaya dadalhin niya na lang dito sa bahay. So, hindi ko na yan tatanggalin. Diyan na lang yan. Kaya, okay na yan. Ayan, malinis na. Alam nyo, happy ako sa mga halaman ko. No? Ilang taon na talaga sila sa akin. At hindi sila, namamatay. So,
I am super happy. Especially dito sa ating money tree na gumagalo. Lumalago na naman siya. And kailangan ko siyang putulan. Kasi, alam mo yun, parang punong-puno na talaga siya. And this one also, never itong nagkaroon ng ganito karaming dahon, mga kalalabs. Ngayon lang. Yung parang this year lang. Talaga siya na, usually ngayong buwan na to or like September, mga ganyan, September, naglalagas yung ano na to, yung parang matay na yung dahon niya. And then, 3 piraso na lang yung natitira. Pero this time, ang dami niya. Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ba yan? Yeah, 8. Diba? Nakakatuwa yung mga halaman ko. Ayan. Yung office area ko, okay na rin. Perfect. Kitchen, perfect. Yung CR, nalinis ko na rin. I am super happy. Malinis na siya. Nag-ano din ako. Nag-Wendex ako ng mga glasses at saka mirror. Kasi ang pangit ng tingnan pag maraming talsik-talsik ba. And of course, our room. Linis niya, no, mga kalalabs. Perfect. So, ngayon, tayo ay kakain muna ng lunch kasi gutoms na ni. Nag-breakfast ako kanina, mga kalalabs. Yung breakfast ko is oatmeal. Pero this time, gustong kumain ng mga leftover na pagkain. So, marami kaming leftover this time. Meron akong, tawag dito, dinuguan. And, meron akong munggo. Ano pa ba yung leftover? Parang yun lang. Parang ang dami-dami yun lang pala, no? So, ito, ayan, ito lang yung leftover natin. Ayan, munggo at saka dinuguan. Ang plano ko is, ano bang gagawin ko for dinner mamaya? Kasi si Nicole, titirahan ko siya ng ito, dinuguan. Kasi gusto niya to eh. Gusto niya yan. So, I think I'm just gonna eat the munggo. Ang dami nito. Lagyan ko na lang siya ulit ng mamaya. Spinach. Kasi may spinach pa ako dito. I think. Ano ba ilalunch ko? Hindi ako makapag-decide. Ano bang ilalunch natin? Itong okra is, marami to. Kaya I think maglalaga na lang ako ng okra. Para meron akong gulay. Yan na lang yung ating pagulay. Hindi pa kasi ako magluluto ng sinigang, mga kalalabs. I think sa next week na lang. Kasi may leftover ako dito. Iisipin ko na lang kung ano ba ang lulutuin ko for dinner para kay Papa Dave. Kasi si Nicole meron na yung dinuguan niya. So I think mag-roasted mag-roasted na lang din yata ako ng gulay ulit mamaya. And then salmon naman for dinner ni Papa Dave. 2, 4, 6. Diliit mo. Nagbibilang mo. Paborito ko ang okra. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces na lang yung okra natin. Lalaga ko siya. Tapos this one, save natin siya for sinigang sa susunod na araw. Kain, mga kalalabs. Rice, okra, and then yung ating dinuguan. And then sausawan bagoong na may suka. Kain po. Yummy, yummy. Paborito ko talaga ang okra. Matanda na yung natin okra. Sarap. Alam nyo, kahit ganito lang yung ulam ko, sardinas, at saka mga nilagalagang dahon-dahon ng kamote, ampalaya, ay, naku, satisfied na talaga ako. The best.
Kaya pag meron akong kung meron akong isang garden, for sure ang lagi kong tinatanim, ang palaya at saka okra. Ang talong, okay naman siya, pero hindi ko siya paborito ng bongga. Pwede ko siyang lutuin, sometimes like tortang talong, ganyan. Pero mas bet ko talaga ang okra, tsaka dahon na ampalaya. The best. Nandito na yung mag-ama ko kanina pa, actually. It's already 4:27, mga kalalabs. At, nakakain na si Nicole ng dinner. Kinain yung mga leftover din, yung dinuguan. And si Papa Dave, tinanong ko siya kanina kung anong gusto niyang dinner. Pero sabi niya, meron daw pumunta na friend niya doon sa office at in-invite siyang mag-lunch. So, late na sila nag-lunch. And then sabi niya, anything. Sabi ko, gusto mo ng salmon sinigang. Hindi niya sinagot. Kaya sabi ko, siguro ayaw niya. So, ngayon, may nakita akong recipe. I wanna make this. Do you want this one, love? It's called a pancake with spring onion with egg. Like, something like that, oh. I believe I would really enjoy that. Yeah? Do you have spring onions, though? I do. That's why I was like, oh, I wanna make that. Looks good, right? What's the name of it? Dongnes. Hindi ko alam kung paano ito i-pronounce. This is the, itsura. Ayan. Kita nyo ba? So, meron akong spring onion dito sa bahay. Meron akong cornstarch. Meron akong flour. Meron akong egg. Why not chocolate? Gawin natin yan. And yung sausawan, siguro gagawa na lang ako ng soy sauce na may vinegar. Tapos, konting black pepper and salt. Oh, no, not salt. Black pepper. And then, sesame oil. Yun yung sausawan natin. O, diba? Nagkaroon ako ng idea for our, Kaya lang, kunin ko lang yung ingredients ko. Okay, sakto. Meron tayong mga ingredients. You can use potato starch yata or cornstarch. Let me check. Okay, so ito na lang yung gagamitin ko. Cornstarch na lang. Kasi yan na yung nasa kamay ko. So, let's do it. Kuha lang ako ng bowl. Taran. Sabi is 1 cup of flour. Kung wala kayong maisip na mga kalabs, dinner na idea. Punta kayo sa TikTok o kaya sa Pinterest o kaya sa YouTube din. Pero, much better kasi na yung sundan natin mga recipe. Is yung madali lang, yung wala nang kuskus balungos ba. Yung ang daming arte. Okay, so 1 cup of flour and then we will add 3 tablespoons of potato cornstarch or cornstarch, not potato starch. Tingnan natin kung masarap ba to. Okay, 1, 2, 3. And then we will add 1 cup of water. Halo-halo lang dito. Mix, mix, mix. Para lang tayo gumagawa ng pancake. Actually, pancake to, Korean pancake. Lagyan na natin lahat. And then, halo-haluin lang hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. And mag-a-add lang tayo ng salt. Let's add salt. I think mag-a-add pa ako ng konting water. I think let's add 1 more. Not 1 cup konti lang. Let's add para maging siya.
Alam niyo mga kalalaps, napagod ako today. Kasi ang dami kong ginawang trabaho. Pagod ako. Nakaligo na ako mga around 3:30. There you go. Turn. Okay, so we will have, I think, there you go, our green onion tsaka itlog. Charan! Magagamit ko na ba ito lahat? Sa video, hindi naman siya in-slice, no? Yung parang ano siya. Yung pangalan nito. Buo siya. So, tanggalin ko lang ito. Ayan. And then, paghiwa-hiwalayin lang natin. Ready na ba kayo mga kalalabs? That's crazy. I know, right? I was like planning to walk there today too. Oh my god, that's crazy. Uy, tumatalsik siya, be. Tumatalsik po ang ating. Lagay natin daw ganyan. Okay na ba yan? Tingnan natin yung apoy. Okay, and then, naglagay siya ng butter. Ay, yung ano, mixture. Parang makapal yata yung nagawa natin. That's okay. Ganyan. Ganyan natin siya. Mabango siya in fairness. And then, lalagyan natin siya ng etlog. The etlog. Let's add some etlog. Sabi niya dun, ganito lang daw. Ganyan. Ayan. Kabog. Ooh. Parang masarap to ah. Babawi tayo sa sauce, no, mga kalalabs, kasi yung ating ano, alam yung gagawin ko dito sa green onion. Huwag nang buo-buo, tayo lang. Anuhin ko na lang siya. Slicein natin siya. Ayan. Yes. Nice. Kita nyo ba yan? Taran! Kita ko lang yan sa yung recipe. Nakita lang natin yan sa TikTok. Oh, diba? Ngayon, the second batch. Perfect. Ngayon, gawa tayo ng sauce. Gawa naman tayo ng sauce niya. Soy sauce, sesame oil, black pepper, then we can add vinegar. Let's add, ano ba ilalagay nating vinegar dito? Rice vinegar. Yan natin siya ng rice vinegar.
And then haluin natin. And then we will try the food. Okay, let's try this mga kalalabs. Kain po. There. And then sausaw. Kasi pag walang sausawan, hindi siya masarap. Wala siyang lasa. Next time, lagyan natin ng asin yung yung pancake. Yum. Diba, nakagawa tayo ng simpleng dinner. Nagsuso po yan eh. Ha? Good? Good? Alaga akong laging tulog. My gosh. Okay, mga kalalabs. Alam nyo ba kanina, may kinikwento si Papa Dib sa akin. Actually, sinend niya yung video about sa yung paborito kong park dito sa may Yaletown. Kung alam niyo yun, yung naglalakad kami ni Papa Dib before. Tapos tinuro ko sa inyo, yung favorite ko talagang Yaletown. Ay, yung Yaletown Park. Na pag sometimes morning, like siguro mga 7 or 8 in the morning, naglalakad ako dyan, especially pag yung summer ganyan, kasi maganda yung weather. Pero this time, di na ako pwedeng maglakad-lakad doon dahil nga maulan na siya and then malamig na. Pero pag naman umaraw, pwede pa. So ngayon, merong stabbing na nangyari doon kaninang umaga. Sinend nga sa akin ni Papa Dib yung video. Nakakaloka. Sabi niya, 3 people are randomly stabbed on the Yaletown seawall. Grabe no, kakaloka na. Sabi ko kay Papa Dib, nahuli ba yun? Yung nanaksak? Parang hindi pa yata. Grabe, alam nyo ba kung ilang taon yung nanaksak? Siya, like, nasa early 30s daw, or 20 or early 30s. Tapos babae. Grabe. Hindi mo na talaga alam kung saan ka magiging ligtas. Meron talaga yung time na kahit sa pag-iingat mo, kung talagang nasa wrong place ka, wala ka talagang magagawa. Yun nga, diba, yung mga nangyayari ngayon sa Pinas, diba mga kalabs? Grabe yung lindol dyan. Like, biruin mo sa Cebu, tapos after ng Cebu, Baguio, tapos after ng Baguio sa Davao Oriental naman. Yan yung mga nakikita kong video, mga kalalabs, na talaga naman na sa TikTok, talaga nakakatakot. May nakita pa nga, si Edenel send niya ng video sa akin. Sabi niya, ate, nakita mo na to? Sabi ko, oo, nakita ko yung kanina. Pero alam mo yung talaga siya, no? Nakakatakot na talaga yung mga nangyayari sa mundo ngayon. Kaya mag-ingat po tayo, magdasal, mag-ingat, maghanda. Yan po yung dapat natin gawin. Mag-prepare na kayo. Si Eden na sinasabihan ko yan. Sabi ko, Daniel, dapat meron ka ng flashlight. Meron kang kit, yung isang bag. Kailangan merong flashlight, tubig, pagkain, gamot. Yung mga yan, yung mga kailangan nyo. Sabi ko sa kanya, i-prepare na. Kasi hindi natin alam. Kahit dito sa amin, sabi ko din kay Papa Dave na kailangan meron din kaming ganyan. Kasi kung meron kayong the big one sa Pinas, meron din the big one po dito. And binabantayan din yan. Kasi ang the big one, tsaka lindol yan, hindi yan kagaya ng bagyo. 'Di ba? Sabi nga nila, hindi kagaya ng bagyo yan na malalaman mo kung nasaan siya, anong pangalan niya. Ang lindol, bigla na lang siyang isang pitik. Kung lilindulin ka talaga. Hindi mo siya maaano. So, last time na naramdaman ko yung lindol, malakas din yun na, yung lumindol din dito sa Vancouver. And siya, saglit lang naman, parang gumanon lang siya.
Tapos, naramdaman din ni Papa. Kasi, kasama ko yung kaibigan ko nung kumakain kami ng, pho sa Vietnamese restaurant. Sabi ko, naramdaman mo ba yun? Parang lumindol. Sabi ko, tapos yun yung first time na naramdaman ko talaga na lumindol dito sa Vancouver. Pero madalas, sa mga ibang part dito sa BC, may lindol talaga. So, kaya kailangan talaga mag-ingat tayo. And ipiprepare ko na rin yung mga needs. Kasi yung mga kit. Nakakita ako ng mga post sa iba't ibang social media platform kung ano yung mga dapat yung i-prepare. So, I think you should check out and then ihanda. So, ayun. Maghanda, magdasal, mag-ingat, maghanda. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. But anyway, I'll be ending my vlog na mga kalalabs. Yun na yung vlog natin today. I am super active today, actually. Medyo ang dami kong ginawa. And then, naramdaman ko yung pagod. Siyempre, pag trabaho ko ng trabaho, hindi lang naman yung katawan, pati utak mo, kung saan na napapadpad. Kaya, ay nakakapagod talaga siya. So, maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po na-enjoy nyo. Again, ingat po kayong lahat. And, basta ingat, stay safe sabihin ko sana, pero ingat, and pray. Salamat po, and see you on our next vlog, mga kalalabs. Bye-bye!